libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa loob ng 86 na taon, Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan. Kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Lahat tayo nawa kahit na na-stress. Kamusta na ba yung ating naging Pasko? Natapos na ang ating mga handaan nung Kapaskuhan. Pero ngayon meron na naman tayong panibagong handaan dahil sa bagong taon o bispiras ng bagong taon. 5 days to go before New Year bago sumapit ang taong 2026. Tuwing January 1st, pinagdiriwang natin ang bagong taon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. It's great to celebrate the first day of the year kasama syempre ang pamilya at mga mahal sa buhay. At tayo mga Pilipino, usually literally start the year with a bang, di ba? Talaga namang tayo mga Pilipino, we always start the year with a bang. Pero paalala ko sa inyo hindi natin kailangang magpaputok ng mga rebentador. Pwede naman kasi tayong mag-ingay sa pamamagitan ng pagpukpok ng mga kaldero, mga planggana, o yung hipa ng mga turotot, lakasan ng radyo. Pero ang pinaka-importante sa lahat, syempre, pasalamatan din natin ang taong 2025. Kahit pa sabihin mong naging pangit ito, whether naging maayos, masalimuot, matrahedya, malungkot, maraming ganid na nagkalat, pasalamatan pa rin natin ang 2025 dahil tayo po ay nakaraos ng matiwasay sa loob ng isang taon. Kahit pa sabihin natin tayo inilindol, binagyo, binaha, andyan pa rin po tayo, still alive, no?
Nawa po ay maging aral at karanasan ng nakaraang taon ay magsilbing tanglaw at gabay sa pagtahak natin sa bagong taon. Isang higit na maunlad, masagana at mapayapang buhay sa patnubay ng pagpapala ng Diyos ang sumaating nawa. Naway sumaating lahat ang mga biyaya at ang pagpapala ng Panginoong Diyos. So, sa Miyerkules, New Year's Eve na. Ating gabi ang medianoche. Ang medianoche ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay midnight. At ito ay napili natin nilang salita dahil ang medianoche ay ginaganap tuwing hating gabi bago ang bagong taon. Importante sa ating mga Pilipino ito dahil naniniwala tayo sa swerte. Kaya tayo naghahanda ng iba't ibang pagkain at kasuotan. Kalimitan, 12 putahe ang ating inihanda. Ibig sabihin, 12 fruitful months from January to December. At ang mga prutas naman ay puro bilog na inihahanda kapag kainan. No? Madalas ako, nagluluto ako ng 12 putahe ng pagkain. No? Kahit sabihin mo mga ordinaryo lang na pagkain, yung mga menudo, adobo, kare-kare, basta marami, basta 12 different kinds of food ang aking inihahanda para sa aking pamilya. At kapag may mga dumadaan naman o sumisilip, welcome din po sa amin. Tayo rin po kapag New Year's Eve, no, naglilinis tayo ng bahay upang madaling makapasok ang swerte. Ito ay galing sa impluwensya naman ng mga Spanish dahil sila ang gumawa ng pangyayari. Ngunit ang paniniwala sa swerte naman ay galing sa mga Chino. Tayong mga Filipino ay naniniwala na mayroong swerte at gusto nating maging mayaman at maging maswerte sa susunod na taon. Ito ay nakakaapekto sa ating mga aksyon tulad ng mga kinakain natin at sinusuot. Ano nga ba ang nakalaan sa atin sa taong 2026? No? Lahat tayo nagtatanong at lahat tayo hopeful na maging maganda ang taong 2026. Anyway, ang taong 2026 po ay Year of the Fire Horse. It begins with the Lunar New Year on February 17, 2026 and ends February 5 ng 2027. Ang kabayo o the horse is associated with energy, freedom, and action. And this specific fire horse here is expected to bring a fast-paced and dynamic mood. Naku naman, sana naman po maging maayos ang taong ito, ang Year of the Horse. 2026 is expected to be a good and dynamic year, particularly in the context of the Chinese zodiac, as it is the year of Fire Horse, which brings energy, passion, and momentum. This year is considered ideal for taking bold action, pursuing new projects, embracing change, and experiencing breakthrough, although it may also involve a degree of restlessness and dramatic change. Ito yung metal teal, ang 2026 color of the year. Ibig sabihin nito yung may pagka-blue, no? Ito yung Pero ang masuswerteng kulay daw ay vermilion red, emerald green, and gold. So yan ang mga masuswerteng kulay daw para sa taon ng 2026. Ang dami, no? Dami kulay. Magsuot na lamang tayo ng psychedelic o yung iba-ibang kulay para makuha natin ang lahat ng swerte. But anyway, panalangin ko na naway ang 2026 ay makapagbigay sa ating lahat ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong hinaharap. And of course, at pasalamatan natin ng Panginoong Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito.
At isa puso natin ang pagmamahalan, pagbibigayan, at isang tabi po natin ang hindi pagkakaunawaan. Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Siya, mag-umpisa na po tayo sa pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Jessica Concepcion po ang aking pangalan. 30 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa bahay ampunan na itinayo ng kaibigan ko at kababata na si Mildred. Noong teenager pa po ako, masyado akong mapagmataas, pintasera, mata pobre, at super suplada. Hindi naman po kami mayaman, pero ewan ko ba kung bakit gano'n ang ugali ko, Ate Raquel? Hindi ako nakikipaglaro sa mga batang squatter. Hindi ko sila kinakausap eh. Kaya madalas naman akong pagsabihan at pagalitan ni Mama na wag daw akong suplada at mata pobre. Baka daw kasi makarma ako dahil masama ang ugali ko. Pero ewan ko, Ate Raquel. Pero may pagka-racist din ako, ha? Ewan ko kung bakit naging ganito ang ugali ko. Wala naman po itinurong masama ang mga magulang ko sa akin. High school po ako nang makilala ko si Mildred. Actually, kaklase siya ng best friend ko. Mayaman sila, malaki ang bahay. May sariling driver at yaya na laging sumusundo sa kanya. Anak mayaman, pero napakabait. Hindi siya katulad ng ibang lumaki sa karangyaan na walang ginawa kundi ang mamasyal sa kung saan-saan at magpakasarap sa buhay. Kaya naman nang ipinakilala ako ni Belle kay Mildred, natuwa ako, ate. Sabi ko sa sarili ko, itong dapat kong kaibigan. Hindi ang mga squatter sa likod bahay namin. Mabait si Mildred, Ate Raquel, at napaka down to earth na ugali niya. Malayong malayo sa ugali ko na masyadong mapagmataas at suplada. Pero siyempre kapag harap ko si Mildred, iba ako. Mabait. Kumbaga, plastic. Sa bahay nila, nagulat ako dahil ang babait ng mga magulang niya, Ate Raquel. Kapag kausap kami ni Belle, lagi nilang pinupuri si Mildred. Sabi ng mami at daddy niya na lubos ang pasasalamat nila sa Diyos sa mabuting loob ng kanilang nag-iisang anak. Kakaiba po ang kabutihan na ipinapakita nito, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tao. Naku, totoong sabi nila, Jessica, mababa ang loob ni Mildred. Siguro dahil ang birthday niya, December 28. Araw ng Niños Inocentes. At tuwing Pasko, niyayaya kami ni Mildred na pumunta sa bahay ampunan. Namimigay kami ng mga laruan, pagkain at iba-iba pang mga regalo ng mga bata doon. Sabi ko minsan, Mildred, magtatanong lang ako ha, bakit dito tayo pumupunta tuwing Pasko? Ang sagot naman niya, malapit kasi ang puso ko sa mga bata sa bahay ampunan. Gusto ko na kahit isang beses man lamang sa isang taon, mapasaya natin sila. Sumagot naman si Belle. Sabi ni Belle, ay, hindi isang beses lang sa isang taon, Bes. Isang beses sa 2 linggo. For sure, sa bagong taon, nandito na naman ulit tayo. Swerte nila sa'yo, friend. Masayang-masaya mga bata sa ampunan, lalo na noong bagong taon. Dinalhan namin sila ng piniritong manok, spaghetti, sandwich, hotdog at salad. Marami rin silang mga bagong laruan at may mga hindi pa nabubuksan ng mga regalo. Habang nakasakay kami sa kotse nila Mildred, bigla ikinuwento niya ang tunay na dahilan kung bakit malapit ang loob niya sa bahay ampunan. Ang sabi niya, alam niyo, nais ko silang mapasaya dahil talagang ibang-iba ang buhay nila kaysa sa atin. Tayo maswerte tayo dahil lumaki tayong kasama ang pamilya natin. Sila, doon na sila bumuo ng pamilya dahil marami sa kanila wala ng nanay, wala pang tatay. At sa tuwing tinititigan ko nga ang mga
mga batang yon, ramdam ko ang pangungulila nila sa mga magulang nila. Ang pagpapaliwanag ni Mildred. At Raquel, hindi kami nakakibo ni Mel sa narinig namin. Nagpatuloy si Mildred sa pagsasalita at doon namin lubusang naintindihan ang aming kaibigan. Alam niyo, si Mami, laking ampunan siya. Pero marami hindi nakakaalam nun. Nung bata pa ako, palagi niya ikinukwento ang mga naging karanasan niya. Mahirap raw ang lumaki ng walang magulang, pero nagpapasalamat siya at may mga mabubuting tao na nag-aalaga sa kanila. Ang sabi ni Mildred. Simula nang marinig ko yon, Ate Raquel, ni minsan, hindi na uli ako nagtaka sa kabutihang ipinakita ni Mildred sa mga bata. Lubos kong naunawaan na labis ang natutunan niya sa karanasan ng kanyang ina. Ito rin po ang nagpabago sa aking ugali, Ate Raquel. Nawala ang pagiging suplada ko, ang pagiging mapagmataas at pagiging matapobre ko. Sabi ko nga sa sarili ko, kung siya na mayaman, matulungin at mababa ang loob, samantalang ako na anak mahirap pero mayabang at mapagmataas. Kaya naman po nagulat ang mga magulang ko at mga kapatid sa naging pagbabago ng ugali ko. Kasi napapakinabangan na nila ako sa bahay, tumutulong na ako maglinis, nagliligpit na ako ng higaan, at naguhugas na rin ako ng pinggan. Na makagraduate na kami sa college, nagtayo si Mildred ng bahay ampunan at kami ni Belle ang kasamang namamahala sa mga bata doon. Tuwing Pasko at Bagong Taon, lahat ginagawa namin para mapaligaya ang mga bata at mapunan ang mga kalungkutang nadarama nila. Masarap pala, Ate Raquel, ang feeling kapag nakakatulong ka sa mga nangangailangan. Di ba sabi mo nga, Ate Raquel, it is such a good feeling being a blessing to others. Kaya naman po, yun ang nararamdaman ko. Talaga pong napakasarap damdamin o namnamin ang aming nararamdaman dahil kami ay nagiging blessing sa mga kapuspalad na batang ito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa ninyo sa aking sulat. Happy New Year po, gumagalang Jessica Concepcion. Balikan ka namin, Jessica, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Magandang araw. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang mga buhok natin ay may tinatawag na natural oils. Pero kapag ito ay sumobra, posible itong maging prone sa dumi at matinding pangangati na maaaring magdulot ng seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis ay isang kondisyon sa balat kung saan ito'y namumula, namamaga, at nangangati na may mga flake o balakubak. Karaniwan itong nangyayari sa anit, muka at katawan na posibleng dulot ng labis na yeast, oily na balat o stress. Sa kabila nito, ayon sa mga pag-aaral, hindi ito dahilan para tuluyang alisin ang oil sa buhok dahil ang natural oil ay mahalaga rin para sa healthy scalp at makintab na buhok. Kaya ang araw-araw na paggamit ng shampoo ay hindi inirekomenda dahil maaari itong magdulot ng dryness at frizziness ng buhok. Pero ang tanong na marami, ano nga ba ang tamang remedyo para sa oily o greasy hair? Ayon sa American Academy of Dermatology, may mga simpleng paraan para maiwasan ng greasy scalp at magkaroon ng healthy at bouncy hair. Una, alamin ang uri ng iyong buhok. Pangalawa, hugasan ito ng maayos at gumamit ng shampoo at conditioner na naaayon sa iyong buhok. Ikatlo, iwasan ang madalas na paggamit ng hair curler o straightener. At ikaapat, linisin ang suklay, punda ng unan, at iba pang gamit sa buhok. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong anila upang mapangalagaan ang iyong buhok. Mahalaga ring isama sa iyong routine ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain at tamang hydration, gayon din ang pagkain ng mga prutas, gulay at mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids. Bilang karagdagan, ang pag-iwas sa stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng yoga o meditation ay makabubuti rin sa kondisyon ng iyong anit at buhok. Pero kung patuloy ang iyong problema sa oily hair o seborrheic dermatitis, mas mabuting kumonsulta na agad sa dermatologist para makatanggap ng lunas na angkop para sa iyong sitwasyon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Importante sa buhay ng tao ang matutong magpakumbaba. Kahit anong antas ng iyong pamumuhay, itinuturing na ang pagkakaroon ng masamang pag-uugali ng isang tao ay isang komplikadong issue na bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Pwedeng mabuo ito mula sa kanyang karanasan o kaya kapaligiran at iba-ibang factor sa kanyang paglaki. Ang mga negatibong karanasan sa buhay tulad ng pang-aabuso, kahirapan o pagkakaroon ng mga hindi pantay na oportunidad ay maaaring magdulot ito ng pagsisimula ng masamang pag-uugali.
Bukod pa rito, ang mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa pag-uugali ng isang tao. Kung isang tao ay lumaki sa kapaligiran puno ng labis na tensyon, away, o kawalang suporta, maaaring magdulot ito ng pagkakaroon ng mga negatibong pag-uugali. Gayunpaman, may mga pagkakataon na dumadating na ang mga taong nagtataglay ng masamang ugaling ganito ay ang pagnanais na babago at mapabuti ang kanilang mga pag-uugali na hindi kanais-nais. Tulad nga ni Jessica, na bago ang ugali niya mula nang maging kaibigan niya si Mildred na may mabuting pag-uugali. At ngayon nga, silang tatlong magkakaibigan ang namamahala sa itinadyo ni Mildred na bahay ampunan. At totoong napakasarap ang feeling being a blessing to others. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Jessica Concepcion, at mabuhay kayong magkakaibigan sa ginagawa ninyong pagkupkup at pag-aalaga sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. And happy birthday sa iyong kaibigan na si Mildred. Bukas birthday niya, no? Niños Inocentes. Oh, Niños Inocentes na nga pala bukas, no? Naku, mag-ingat kayo, ha? Maraming mga manloloko ngayon. So, happy New Year din sa iyo, Jessica. Okay, ngayon naman po, batiin natin ang ating mga kaibigan na laging nakasubaybay sa atin dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Unang-una na si Gisette Prospero. Hi, Gisette! Kamusta na ang aking kaibigan? And of course, si Doc Betsy Obal. Hi, Doc! Kamusta ka na? At si Leia Jones, at si Luvi Jimenez, at si Alma Medrano. At hello din kay Maria Cristina Warde Andrade. Thank you, Cristina. Wala akong sawang pasasalamat sa iyo. Si Mirna Aquino, si Cristina Sumagi Alarcon, tsaka si Dionisio F. Eser, parehong taga Cavite City itong dalawang to eh. Si Saturnino Laaway Sr., si Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Kenzie Wilma Kenzie Ulalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, si Angelo Redaha, si Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Okay, alam nyo ba, ito na yan. Ang paghahanda para sa pagdiriwang ng bagong taon ay isang buwan bago sumapit ang bagong taon. Kasi paglilinis at pagpapaganda ng bahay, pagbili ng mga bagong damit, pagpapagupit ng buhok, yan ay ilan lamang sa mga paghahanda para sa pagdiriwang ng bisperas ng Pasko. Sa bisperas ng bagong taon, bagong taon pala, sa bisperas ng bagong taon, pinagdiriwang ito sa paghanda ng mga pagkain na may mga kahulugan tulad ng mga bola-bolang Chino na ibig sabihin ay kayamanan dahil ito'y hawig sa mga ingot. At halos lahat ng mga tao kasama na ang mga bata ay nagiinuman ng Jew. Isang alkohol na pang-inumin na nagkakahulugan ng mahabang buhay. Yun pala yun, no? Ang mga paputok naman, sa buong pagdiriwang ginagamit ang mga paputok para sa pag-alis daw ng mga masasamang espiritu. Pinagbabawalan ng mga pagputok sa ilang mga mga lungsod sa Taiwan, sa China, sa Hong Kong, sa Singapore at Indonesia, habang sa Australia naman ay kailangan ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Sa Amerika, kailangan ng patnubay ng mga pulis at firemen, habang sa Pilipinas, ito'y hindi pinagbabawal. Hindi, bawal na rin. Bawal na rin to. Ang mga pulang sobre naman, o ampaw, sa bagong taon ang mga Chino ay nagbibigay ng mga ampaw. Ito yung mga pulang envelope na naglalaman ng mga pera na ang ibig sabihin ay swerte at kayamanan.
Lantern Festival naman, ito'y pinagdiriwang sa huling araw ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa selebrasyong ito, ang mga pamilya ay nagsasama-sama ulit at kumakain ng tikoy na ibig sabihin ay mahabang samahan ng pamilya. Bawat taon ay sinusunod na kalendaryo ang pagdiriwang ng bagong taon na sinusunod sa kalendaryong Gregorian o Western Calendar sa Kaamerikahan. Araw ng January 1st, ang unang araw ng taon. Lulan sa kalendaryong Inchik ay sumusunod ito sa kanilang kalendaryo. Ang bagong taon ng mga Tsino ay pumapatak sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Binabase nila ang kanilang bagong taon sa palugit ng bawat zodiac ng kanilang kalendaryo. Yan pala. Kaya pala iba yung kanilang New Year's Eve, no? Iba, hindi katulad ng sa atin, sa Amerika, sa iba pang bansa, no? Pero sa Chinese lang iba yung meron silang sarili nilang New Year. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MXV Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na.
Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa! Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Haro, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang ating pagkaing pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Sandra Angeles ng Pasay City. Sabi niya, ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa kamatayan. Kapag mabuti ang iyong gawain, kailanman hindi ka matatakot na mamatay at husgahan sa kabilang buhay. Tama nga naman, no? Kasi ang gumagawa ng kabutihan, syempre hindi natatakot yan sa kamatayan. Dahil kapag mabuti ang iyong gawain, kailanman hindi ka matatakot na mamatay at husgahan sa kabilang buhay. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Miss Sandra Angeles ng Pasay City. Okay, ngayon po nais ko naman batiin natin mga kaibigan. Hello sa inyo dyan. Sina Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. Si Aris po. At gusto ko rin batiin ang aking, napakabait itong taong to, si Gemma Franco Smith. Magaling kumanta tong batang ito, no? At pati asawa niya at yung kanyang anak na si Mitch Franco
ay napakagaling kumanta at napakagaganda ng mga puso nitong mag-anak na to. Napakababait, ano. Talagang saludo ako sa inyo. Hi Gemma, kamusta na? Miss na kita. Okay? At syempre, gusto ko rin batiin si Arlene Sagon ng Tokyo, Japan at ang kanyang nanay na si Lucy Sagon ng Navota City. And happy listening din sa aking kaibigan. Ako, talagang ito pa lang, 12 o'clock pa lang, magme-message siya sa akin. Saan ba yung link mo, pakipadala mo naman sa akin. Tapos minsan, sa radyo na ako makikinig kasi hindi ako makapag-open ng FB or kung ano mang Kaya sabi ko, don't worry Tina Salcedo. Pag ipapadala ko sa yung link. Maraming salamat sa lagi mong pagsubaybay dito sa programa natin, Tina. Thank you. And of course, hello din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California at kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At sa pagkakataong ito, gusto ko rin batiin naman na nagdiriwang ng kaarawan ngayon ang aking kaibigan. Ito yung kaibigan ko since 1982 pa. Napakabait na tao talaga naman, si Susan Da Silva. Mariko, happy birthday. Natutuwa naman ako kasi andiyan ka pa rin, hindi ka pa rin nawawala. Happy birthday! Nako, nakakatuwa kasi dalawa na rin yung apo niya. Lola na talaga. Kapag ang kanyang mga apo ang pinag-uusapan, makikita mo yung ningning ng kanyang mga mata. Anyway, happy birthday, ha? Happy birthday, Swani, and wishing you all the best. At isa pa rin yung dirimong ng kaarawan naman, bukas naman to. Si Arlene Reyes. Nako, happy birthday, Bunso. Itong si Bunso, kung tawagin namin Bunso. Nako, happy birthday, Arlene. Naway maging healthy ka. Alam kong naging sakitin ka na this past few days. But I wish na naway maging healthy ka. Lalo-lalo na itong 2026. Kailangan na laban tayo. Labanan natin ang hirap ng buhay. Laban lang. Okay? Basahin na po natin ang ating second letter of today. Dear Ate Raquel, Mike po ang pangalan ko. 70 years old. Nagtapos po ako ng kursong BSE Education, Bachelor of Science in Elementary Education. Ang una ko pong teaching assignment ay sa isang liblib na barangay sa Quezon at ito po ang huli kong pinagturuan. 98% ng mga tao sa nayong yun hindi marunong bumasa at sumulat. Kasi nga, walang nakapag-aral. Isang mangmang na magpapakasal sa isang mangmang din at ang bunga nila magiging mangmang din. Yun ang nakita ko sa lugar na yon. Ang pumigil sa akin kaya ayokong magturo sa ibang school kahit nandyan lang ang mga pagkakataon. Kasi napamahal na sa akin ang eskwelahan na yon dahil parang ako na rin ang nagtayo nito, Ate Raquel. Lagi po kasing dinadaanan ng bagyo ang barangay nila. Kaya't laging nasisira ang paaralan. Sa lilim ng mga punong kahoy o kaya naman ay sa initan ng araw sila nagkaklase. Kaya naman, nakiusap ako sa mga taga roon na kung meron silang hindi na ginagamit na kahoy at yero, ibigay na lang nila sa akin para kahit papano mabubungan ko at malagyan ng dingding ang mga silid-aralan. Sa tulong naman po ng iba kong estudyante at mga kaanak nila, unti-unti naming naayos ang eskwelahan. Sinigurado kong matibay ang pagkakagawa para kahit ilang bagyo ang dumaan, hindi ito magigiba. Tumagal nga naman ang ilang taon ang tibay ng ginawa namin. Hanggang sa may isang politiko na may mabuting kalooban ang nagpagawa at nag-ayos ng paaralang yun. At dumami na rin ang guro na nagtuturo sa eskwelahang yun. At sa eskwela yun na rin ako nagkaasawa at nagkaanak, Ate Raquel. Taong 2025 nang magretiro ako sa pagtuturo. Sa Maynila na po kami nanirahan dahil po yun ang gusto ng anak namin.
January po ng taong ito, napapayag namin ang aming mga anak na kami mag-asawa ay bumalik na muli at manirahan sa Quezon. Naku, ang laki po ng pagbabago ng lugar na dati liblib. Naging maunlad po ito at dito na po kami inabot ng lockdown noon. Okay naman po ang kalagayan namin dito hanggang sa dumating po ang bagyong napakalakas. Halos nasira po ang bahay namin. Nagiba sa lakas ng hangin at ang bahay namin ay pinasok ng tubig. Pareho na kaming senior citizen ng asawa ko at talagang takot na takot kami, Ate Rachel. Nang umabot na hanggang bewang ang tubig sa loob ng bahay, inakay ko ang aking asawa para pumunta sa may bubong. Itinali ko ang sarili namin sa may alulod para hindi kami anurin sakaling tumaas ang tubig. Hanggang sa may mga taong tumawag sa amin. Ang sabi, Sir Mike! Isasakay namin kayo ni Mang Fe sa bangka. Kalasin na po ninyo ang tali sa alulod. Sinunod naman po namin ang sinabi ng tumawag sa amin at nailigtas nga kami ng mga taong yun na halos hindi ko na po kilala. Dinala kami sa ligtas na lugar at binigyan ng makakain at matutulugan. Nang humupa na po ang tubig, nagbalik kami sa bahay at nanlumo po kami dahil halos giba na ang bahay namin at ang baho dahil sa tubig baha. Sa aming mga panlulumo, may ilang kalalakihang dumating. May dalang mga gamit, Ate Rachel, mga pangkumpuni at panlinis ng bahay. Ang mga kalalakihang ito, Ate Rachel, mga estudyante ko pala noon, nakatulong ko maglagay ng yero at dingding sa eskwelahang pinagturuan ko noon. Ang mga estudyanteng pawang nakatapos ng pag-aaral, nakatapos ng kolehiyo, may naging engineer, doktor, abogado at guro. Umiiyak kaming mag-asawa. Hindi ko akalain ang mga batang ito na ang siyang tutulong sa amin. Naayos ang bahay namin, Ate Rachel. Higit na mas maganda kaysa sa dati. At tiniyak ng mga estudyante ko na kahit ilang bagyo pa raw ang dumating, hindi na ito matitinag. Umiyak kaming mag-asawa, Ate Rachel. Iyak ng kaligayahan. Dahil nakita namin na naging maayos ang buhay ng mga batang tinuruan ko ng kung ilang taon. At hindi mababayaran ng salapi ang satisfaction na naramdaman naming mag-asawa. Hindi ko naman po inaangkin ang kredito sa kanilang pag-asenso, ngunit nakatataba ng pusong minsan nakapag-ambag po kami sa kanilang ikinapagtagumpay. At kami ng asawa ko ay may ngiting makapagbabalik tanaw sa aming naging karanasan, hindi lamang sa panahon ng delubyo. Manigong bagong taon po sa inyong lahat dyan sa DZRH. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Mike at Fe. Happy New Year po. Balikan namin kayo makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wishing you a better New Year, Mike at Fe. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay tunay na dakila sapagkat hindi lahat ng tao ay may pakialam. Tulad ng pagmamalasakit na ibinigay mo sa mga batang kapos sa edukasyon, ikaw ang naging pundasyon nila tungo sa pag-unlad. Hindi ka bumitiw sa panahong nangangailangan sila. At nakita ng mga batang ito ang taus-puso mong pagtulong at paggabay sa kanila. Sabi nga, kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Mabuti ang iyong tinanim, kaya kabutihan din ang inyong inani. Mabuhay kayo, Mike at Fe, and Happy New Year sa inyong lahat dyan. Thank you. Nako, ang gaganda naman mga kasaysayan nila. Okay? Ngayon, samahan niyo po akong magdasal po tayo. Okay? Almighty God, we lift up to you our country, our government, and the people who governs our country. Grant us peace. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong ipinagkakaloob sa amin. The glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming pagkakasala, patawad po. Lord, humble us. Let's live our lives with Jesus, like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. And Lord, heal our land. Idinadasal din po namin na sana'y magkaroon ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Naway mapagbayaran ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Bahala na po kayo sa kanila.
Dasal din po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasa ng mga namumuno sa aming bansa. Gamayan po ninyo ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad sa aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayang Pilipino. Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Naku, maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Naway nakapagbigay aral ang mga liham na binasa namin sa araw na ito. Ano po? Kung kayo po ay may gusto ninyong i-share sa amin inyong kasaysayan, ipadala niyo lamang po dito sa atin sa dearaterachel@gmail.com. Samahan po ninyo ulit kami next Saturday. Nako, 2026 na po. Of course, nais ko pong pasalamatan ang mag-amang Eric and si Andre Lucero. Maraming salamat sa inyong mag-ama sa pag-alalay at paggabay sa akin. Salamat din sa ating mga technicians. Unang-una na si Het Del Moro. Het, maraming salamat ha. Kay Melvin Donato at kay Ray Taladro. And of course, sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Yalde, Mark Cabral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Rachel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. So let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to someone. Naway ang taong 2026 ay makapagbigay sa ating lahat ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong hinaharap. At magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo'y nandito sa mundong ito. At isa-puso natin ang pagmamahalan, pagbibigayan, at isa-isang tabi na natin ang hindi pagkakaunawaan. Manigong bagong taon po sa inyong lahat at sumaatin nawa ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Jesus. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat at manigong bagong taon. Happy New Year sa inyong lahat! Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Rachel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. Na isang kaibigan. Tips kung paano maibsan ang labis na pangangati dulot ng puluto.